Love Serye TV. Destined to Love You, Sir. Tunghayan na natin ang ikalimang bahagi. Mare, in fairness sa'yo, gumaganda ka ha. Salubong sa kanya ni Cristel. Kararating lang ni Faye sa hotel. Mukhang nakabuti sa'yo ang hangin ng Leyte. Hindi na kasi kasing hectic dito kumpara sa trabaho sa Maynila. Sabi na lang niya sa kaumpisahang mag-print ng listahan ng mga ine-expect na guest para sa araw na yon. Totoo yan. Sang-ayon nito at saka nanukso. And I'm sure, may iba pang dahilan. Napangiti lang siya. Mula nung unang trip nila ni Henry ay nakatatlong balik na ito at nagstay roon nang hindi iiksi sa 3 araw. Katwiran nito, inaayos nito yung business deals para makapagtayo na ng branch ang kanilang BPO. Kaya lang weekend ito dumarating. Walang business transactions kapag weekends. Sige na nga, sa wakas ay amin ito sa minsang nag-dinner sila sa isang restaurant. I couldn't stay away from you. Alam kong masyadong maaga pa para mag-demand o magtanong man lang kung okay ang iyong pagbalik ng Maynila para sa akin. I mean, you haven't really known me too long at syempre wala ka pang tiwala. Kaya ako na lang muna magtsatsagang pabalik-balik dito para makita ka. Henry, ang gastos magbiyahe. Flattered naman siya pero concerned din siya sa inilalabas nitong pera tuwing pupuntahan siya nito. Walang kaso yon. Nagkibit ito ng balikat. Kaya ko naman. I'm not saying mayaman ako or anything pero kaysa naman gastusin ko sa bisyo ang sweldo ko, hindi ba? Paano yung trabaho mo? Hindi ka ba hinahanap ng boss mo? I am the boss, sweetheart. Napangiting wika nito. Hindi yun sinasabi ng lalaki para magyabang. It was a fact. Pumasok ako o hindi, walang magkwe-question unless may mga importanteng dokumento akong kailangang permahan. But anyway, weekends naman ako nawawala so hindi apektado yung trabaho. Tumango lang siya at uminom ng wine. Matagal nang walang tumatawag sa kanya na sweetheart. Faye, I'm sorry. May mali na naman ako nasabi. Umiling siya. No, it's not that. Faye, okay lang. Di ba sinabi ko naman sa'yo, naiintindihan ko. Whatever it was na pinagdaraanan mo, hindi ko hinihiling lagpasan mo lang ang lahat. Kaya kung maghintay hanggang maging handa ka, hihintayin kita dahil mahal na kita. Kumakabog ang dibdib niya, ngunit kaiba sa dati. Parang kabog yun ng isang taong handang muling sumubok. Kabog ng pusong handa muling magmahal. Alam niyang habang buhay niyang mamahalin si Kyle, subalit payapa na siyang nagpaalam sa alaala nito. Unang beses pa lamang niyang naramdamang gumagaan ang loob niya kay Henry. Gaya ng sabi ng huli, hindi niya kayang pabigla-bigla. In time, makukuha rin niya itong tanggapin ng lubusan. Salamat sa pagtsatsaga mo. Nakangiting sabi na lamang niya sa binata. My God, Nathan. Nanlaki ang mga mata ni Sammy nang salubungin siya nito sa entrance ng simbahan. Like wow, ngayon lang ulit tayo nagbarong Tagalog. Huling beses siyang nakapagsuot niyon ay noong graduation ball niya sa Letran bago pumasok sa Philippine Military Academy. From then on, ang nakilala na lang niyang damit ay fatigue, type C, puting t-shirt at maong, or kung hindi shorts at t-shirt lang na bahay, lang nasusuot at sa barracks. Girls look, napulot ko si Paul Walker. Kinuyog siya ng 2 pambabae at isang bata. Hello, Papa. Annie eyed him from head to toe. Ang gwapo naman natin. Kuya, parang ikaw ang ikakasala, sabi ni Pau appreciatively. Ito man ay nakabarong Tagalog dahil ito ang ring bearer ni Kim. Nakita ka na ba ng kadate mo? Tanong ni Ella. Hindi pa. Hindi ko pa din siya nakikita. Iginala niya ang paningin sa mga taong naroon. Wala pa si Lay. Sandali, hahanapin ko. Magkakasabay kaming nagpunta dito, baka nasa ladies room lang. Sam went off. Excited ka, Nathan? Wika ni Annie, leading him to one of the church pews. Habang naghihintay ng magsimula ang seremonyas. I think so. Nagkibit siya ng balikat. He had felt a bit more peaceful the past months matapos ang gabing kinakausap niya ang alaala ni Christy. Siguro ay napatawad na nga siya nito. Ngayon lang naman kasi. Ako na imbitahan sa wedding na hindi ko naman gaano kakilala. Sira, tinampal ni Ella ang braso niya. Of course, women excited ka bang makadate si Lay? Napangiti ang binata. Siyempre, alam niyang iyon ang ibig sabihin ng mga ito. Ayaw lamang niya magpakapresko. Nagawa niya na yon. Here she is. Sigaw ni Sam, kare-kare ang dalaga.
Tumayo si Nathan nang lumapit ito. Hello, Lay. Banayad lang ang makeup ng babae. Off-shoulder ang puting gown nito na bordado ng makukulay na beads sa bandang laylayan. She wore flowers in her hair. Kahit maiksi yon, mukha tuloy itong diwata. Nag-improve na yata ako. Dating babaeng kupido ang type ko. Gusto niyang matawa sa sariling joke. Never niyang nakita si Christy na nakadress. Palibhasa ay nasa serbisyo rin ito at mas convenient na nakapantalon at shirt lang palagi. In fact, boyish nga itong kumilos. Siya lang ang nakakaalam ng feminine side nito. Wow, kumurap si Lay. Bagay pala sa iyong magbarong. Akala ko lagi ka nalang naka-wetsuit at sando, pati shorts eh. Natawa siya. Naisip ko din yan, kaya nga medyo natense ako nung imbitahan niyo ako dito. Mabuti na lang kasya pa to sa'kin. Sa totoo lang nagpasadya siyang magpatahi ng suot niya. O haya na si tita, excited na itinuro ni Pau ang paraparating na bridal car. He offered his arm to Lay at sabay silang sumalubong sa ikakasal. Hindi niya alam, inoobserbahan ng dalaga ang ekspresyon sa mukha niya habang pinapanood nilang bumaba mula sa kotse ang bride. Naalala mo yung wife mo? She smiled sympathetically. Ang ganda-ganda niya sa wedding gown niya. Kahawig mo siya, actually. Nasabi niya bago na-realize na hindi yata tama yon. I'm sorry. It's okay. Pinisil ni Lay ang kanyang bisig. Ang swerte niya sa'yo dahil minamahal mo siya ng totoo. Swerte din naman ako sa kanya, he admitted, pressing her closer to his side. At alam kong gugustuhin niyang maging maligaya ako. Tumingin ito ng diretso sa kanya. Nathan, huwag kang maghahanap ng maghahangad na palitan siya sa puso mo. Hanapin mo yung makakatulong sa iyong ma-achieve ulit yung kaligayahan mo. Inihilig nito ang ulo sa balikat niya. Hinayaan niya ang sarili na gawin ang pakiramdam niya ay natural na gawin noong saglit na yon. Hinagka niya ang kamay ng dalaga bilang pasasalamat sa pag-unawa nito. Bilang tanda na maluwag na pagtanggap niya sa maaaring ibunga ng sandaling yon. Bilang pag-asa sa masaya nilang hinaharap. He would have wanted to stay with her longer, kaya lang nag-umpisa ng pumila ang mga abay at ang ikakasal. Dito lang ako sa may bandang likuran. I'll see you later. Nilapitan ni Nathan ang babae at nilapatan ng halik sa noo as he relinquished her to her partner bilang secondary sponsor na nagsisindi ng kandila. I will always love you, Christy. Bulong ng isip niya habang pinagsasaksihan ng seremonya. Salamat sa pagpapatawad mo. Aligaga ng araw na yun si Faye dahil sa dami ng trabaho. Naging malawak ang usapan kasi nitong nakaraang linggo na nag-organize ang Provincial Tourism Office ng Leyte ng ski boarding meet para ipromote ang kanilang bayan bilang prime tourist spot sa ganoong uri ng sport. The past few days, dagsa ang reservation sa resort ng mga sasali sa competition at ng mga manonood lang ng event. Ang usual na 8-hour workday niya ay naging 10 oras para siguruhing ayos ang room assignments, pati ang transfer arrangement mula sa resort papuntang Tanawan dahil may kalayuan ng baybay mula sa town proper. Hindi ba may lakad kayo ni Henry? Pansin ni Cristel sa kanya nang mukhang wala pa siyang balak matapos sa trabaho. Oo nga, and I'm super late. Patuloy siya nag-a-update sa computer ng kanilang bookings. Aba, tumayo ka na't mag-ayos ka na. Ako na dyan. Are you sure? Natawagan naman siya ni Henry para sabihin itong hindi pa siya tapos sa trabaho at ayon dito ay okay lang naman daw. Pero nakakahiya pa rin na paghintay niya ang lalaki. Go na mare, at siguraduhin mo mag-enjoy ha. She shooed her off. In a matter of few moments, kinakatok na niya ang binata sa kwarto nito. Hey, bati ni Henry. Akala ko nga 1 hour ka pa. Naawa si Cristel sa akin eh. Humalik siya sa pisngi nito. Halika na. Hey, okay. Hinila nito pasara ang pinto. Naisip ko kung gusto mong sa Aiko restaurant naman tayo sa Apitong mag-dinner. Kumapit siya sa bisig nito. Sure, whatever what. Dinampi ni Henry ang labi sa kanyang ulo. Anywhere with you. Papunta sila sa restaurant nang mapansin niyang parang may sumusunod na sasakyan sa kanila. Maaari na papagkalimutin na siya sa kanyang trabaho bilang isang cover-up. Ngunit hindi nawala sa kanya ang pagiging alerto sa mga bagay at pangyayari. Na makarating sa pupuntahan, nawala rin ang sasakyang pinaghihinalaan niya, kaya naisip niya ang bunga lang yon ng kanyang imahinasyon, unless pinagmumultuhan siya ni Kyle. Kailan ang umpisa ng competition? Puko ng boses ni Henry sa pag-iisip niya. 2 days from tomorrow, sagot ni Faye.
Exciting yung idea na maraming tao pero grabe, nakakataranta yung preparations. Ibig sabihin, puno ang lahat ng ibang resorts niyan. Anito bago kumuha ng homemade breadsticks na nakaserve sa mesa at kinagat iyon. Hey, this is good. Masarap talaga ang food dito. She agreed. Matanong ko nga, anong favorite dish mo? Junior chomp with cheese sa Jollibee? Natawa ito sa sagot niya. HRM graduate ka. Yun ang favorite mong pagkain? Nakisalo siya sa amusement nito. Kasi naman nakapagluto lang ako kapag may recipe at kung kailan ko kailangan. I was never really good in the kitchen. Paghaluin mo na lang ako ng cocktail drinks and I could even entertain you with flair tending. So paano kayo ng husband mo dati? Magaanin lang na pag-usapan ngayon na nakaraan niya. May katulong kami. Minsan kapag hindi siya gaanong busy, siya yung nagluluto. Wow, spoiled ka sa kanya. Tumangulang si Faye. Pero hindi ko sinasabing kailangan mo akong i-spoil. Kung sasabihin kong gusto naman kitang i-spoil, kumislap ang mga mata niya. Aba, tatanggapin kong maluwag na maluwag sa puso ko ang kanyang mga alok. Lumakas ang tawa nito. Good answer. Ang saya ng gabing yon. Hindi niya inakalang kakayanin niya maging ganito kasaya ulit. Nathan, kinawayan siya ng mga kaibigan. May sorpresa kami sa'yo. Ipinaghilam muna niya na mauupuan si Lay bago ibinaling ang atensyon sa mga ito. Nagpaiwan kasi ang dalaga at his invitation para maipasyal ito sa ibang magagandang lugar doon. Laking tuwa niya at ng mga kaibigan nito na umuwi na ng Maynila kinabukasan pagkatapos ng kasal na pumayag ang dalaga. She must really like him. Sige mga pare ko, anong sorpresa yan? Mahihimatay ba ako sa takot o sa tuwa? Matutuwa ka pare. Ani Bojo, mahilig ka sa water sport diba? Oo naman, at mahilig ka din sa adventure. Si Ed naman na nagsalita. Siyempre, kaya pinangunahan na namin na magsaya tayong lahat kasama na si Lay sa isang exciting na event. Iniabot ni June sa kanyang isang letter-size brown envelope. Ano to? Kinapa niya kakapalan niyon. Buksan mo, and let's see. Naka-exhaustion na si Lay. Inilabas niya mula roon ang 5 perasong tiket sa barko at 5 tickets na may tatak na. The Provincial Tourism Office of Leyte and the Municipal Government of Tanawan presents the first skimboard meet, Tanawan Leyte. Sali tayo dyan, pre. Tinapik ni Jay ang balikat niya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya pwedeng lumabas ng Cagayan de Oro nang walang abiso mula sa NBI. Kasama yun sa patakaran ng Witness Protection Program. Paano niya ipapaliwanag yun sa mga kasamahan? Malaking kalokohan naman kung babawiin niya bigla ang hilig niya sa water sports o kung bigla siya mag-iimbento ng sakit. Parang masayang mag-try ng skimboarding, sabi ni Lay. Darn it. Paano niya sasamahan ng babaeng sinusuyo kung hindi siya aalis? Bayad na ba to? Tanong ni Nathan sa mga kaibigan. Yap, medyo malaki-laki yung kinita natin noong nakaraang mga buwan. Salamat sa kagwapuhan mo. Pa-thank you yan sa atin ng management. Paliwanag ni Ed. Wala rin siyang masabi. Nathan, are you okay? Hinagod ng dalaga yung buhok niya. He put on a bright smile. To hell with the NBI. They owe him anyway for not allowing him to see Christie's remains. Besides, hindi naman siya magtatagal sa Tacloban. Ilang araw lang. Kailan tayo aalis?